Tayo pong mga mananampalataya ay nakatanggap ng tinatawag natin pinakamagandang regalo sa ating Diyos. At yun ay yung tinatawag nating kaligtasan. Hindi natin malilimutan ng araw o oras na tayo po ay nabahaginan ng mabuting balita. Maaaring ang iba sa atin, sa daan siguro na bahaginan, yung iba naman ay sa simbahan mismo, o saang dako man. Ngunit, nais kong ipaalam po sa bawat isa sa atin na ito hindi natatapos o nagtatapos lamang sa pagtanggap natin ng regalo sa ating Panginoong Diyos. Inatasan po tayo ng Panginoon na ating ipakalat at ating ibahagi ang mabuting balitang ito sa ibang tao. Paano nga ba natin ito ibabahagi? O paano natin ito maibabahagi? Mahalaga na ito'y maibahagi, lalo na dun sa mga naghahangad ng kaligtasan at katiyakan sa ating buhay. Mga kapatid, sa nakaraang pag-aaral natin last week, nalaman natin na may mga ilang mahalagang prinsipyo ng Ebanghelyo na ating tinunghayan. Mga hakbang na dapat natin gamitin tuwing tayo ay magbabahagi ng kaligtasan o mabuting balita ng Ebanghelyo. At ayon po kay Apostol Pedro, mayroon tayong nakita doon sa ating mga points sa program natin nakaraan. Number 1, dadakilain ng Panginoong Jesus. And the question is, paano dinadakila ang Panginoon? Unang-una, under number 1, dapat nating nilalayo sa ating ang lahat ng anumang uri ng kaluwalhatian para sa ating sarili. Tanging Diyos lang ang bagyan natin ng pagluwalhati. Pangalawa, dapat nating sabihin sa mga tao kung sino siya at higit sa lahat yung kanyang mga ginawa sa atin. And then magpapatuloy tayo sa number 2 at saka sa number 3, yun ang ating hindi natapos ng nakaraan. Point number 2, papalahanan natin sila sa kanilang mga pagkakasala at bigyan natin sila ng babala sa nalalapit na paghuhukom ng ating Panginoon. And then number 3, papahayag natin ang biyaya ng Diyos sa mga nagsisi. Basahin natin ang chapter 3 ng mga gawa para sa ating scripture reading. Binasa ko na yung verse, binasa ko na yung verse 11 hanggang verse 18. Basahin natin yung 19 hanggang 26 this morning. Samahan niyo po ako dyan sa inyong program. Verse 19, chapter 3 ng Acts, verse 19 to 26. Aklat ng mga gawa, Kabanata 3, talatang 19 hanggang talatang 26. Kaya nga magsisi na kayo at magbalik loob sa Diyos upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Nang sa gayon ay dumating ang mga panahon ng ginhawa mula sa Panginoon at upang kanyang maisugo si Jesus, ang Kristong itinalaga, mula pa ng una para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahong likain niyang panibago ang lahat ng mga bagay na sinabi ng Diyos mula sa lupa, o mula pa ng una sa pamamagitan ng pahayag ng kanyang mga banal na propeta. And then verse 22, sinabi nga ni Moses, ang Panginoong Diyos ay pipili mula sa inyong mga kababayan ng isang propeta gaya ko. Sundin niyo ang lahat ng sinasabi niya sa inyo. Ang sino mang hindi makinig sa propetang iyon ay ititiwalag sa bayan ng Diyos at pupuksain. Ang lahat ng mga propeta mula kay Samuel at ang mga kasunod niya ay nagpahayag din ng tungkol sa mga nangyari sa araw na ito. Kayo'y mula sa lahi ng mga propeta at kabilang sa tipan na ibinigay ng Diyos sa inyo, sa inyong mga ninuno. Nang kanyang sabihin kay Abraham sa pamamagitan ng inyong binhi, pagpapalain ko ang lahat ng mga angkan sa daigdig. Nang muling buhay ng Diyos ang kanyang lingkod, una siyang isinugo ng Diyos sa inyo, upang bawat isa sa inyo ay pagpalain sa pamamagitan ng paglalayo sa inyo mula sa inyong mga kasamaan. Dakilang Diyos, patnubayan niyo po kami ngayong umaga. Pangunahan niyo rin kami, Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng aming tinatalakay na pagpapahayag ng mabuting balita. O Santong Banal na Espiritu, gabayan niyo kami, bigyan niyo kami ng maayos na pag-iisip. At bilang paghahanda nga po ay aming hinihingi ang paglilinis ng aming kaluluwa ngayong umaga upang
maging tama ang aming adikain, ang aming paglapit sa inyo. Dalangin namin ng panahon na sana hindi maging gambala sa aming pag-aaral, pagsamba ngayong umaga. Kayo po ang manguna, pangunahan niyo rin po ako sa pagtuturo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, itong aking panalangin. Amen and amen. So, mga kapatid, nagsip ako na from Apostle Paul, pumunta naman tayo kay Apostle Peter. Kung si Apostle Pedro nung nakaraan ay hinahamon po tayo na maging matapang sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, at kung naalala nyo, si Apostol Pablo naman ay nagsabing huwag nating ikahiya ang Ebanghelyo. Nararapat lang po na ang bawat isa sa atin, tayong mga tagasunod ng Panginoon, ay magising sa pananagutang ito. Ating ipahayag ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Napakalinaw po kasi sa banal na kasulatan ang tagubilin ito, mga kapatid. Ito'y tagubilin ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, humayo kayo, ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng dako. Alam niyo po, kaya ipinakita rito ni Apostol Pedro, itong bagay na ito, itong mga sinabi niya nung karaan sa Aklat ng Gawa. Ang dahilan po ay para makapagpatotoo siya at magkaroon tayo ng modelo na magiging wasto rin ng ating pagpapahayag, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung kanyang unang banggit sa pagbabahagi, binigyan niya ng emphasis yung pagdakila muna sa Panginoon. Tinaas niya ang Panginoon. Di ba pinagaling niya yung pilay, na pinanganak pilay hanggang sa lumaki? Pagkatapos gumaling, namangha yung mga tao, ang unang bibig niya, sabi niya, bakit niyo tinitignan mo? Parang ako'y nagpagaling. Hindi ako nagpagaling dyan. Ang Diyos ang nagbigay ng kagalingan dyan, hindi ako. At binanggit niya nga doon sa talatang 6 na nakaraan, sabi niya, wala akong ginto, wala akong pilak, pero meron akong natanggap sa Diyos at siya rin ibibigay ko sa inyo. So unang-una niyang tinataas, dinadakila ang Panginoon kapag siya nagbabahagi ng salita. At dapat ganun din tayo, mga kapatid. Bago tayo pumunta sa kakausapin natin, o kaya may pagkakataon, tatawagin tayo ng Diyos na magbahagi, dapat ready ka, nanalangin ka na, humingi ka na ng tulong sa Diyos. Binigyan mo na siya ng emphasis, dinakila mo na siya sa kanyang kalagayan. So yun po ang kanyang unang banggit sa pagbahagi ng salita ng Diyos, dinakila niya ating Panginoong Hesus. At dinagdagan niya pa ito, pinakilala niya kung sino ang Panginoong Hesus, ang dami niyang pangalan, title na ibinigay sa Diyos, Aklat ng Buhay, Matuwid, at nakita natin yan noong karaang linggo. Now, kasama rin po, hindi lang natin sasabihin kung sino si Jesus. We will also claim kung ano yung kanyang ginawa sa atin. Ano yung ginawa niya sa atin? Nabuhay, napako dun sa krus ng Kalbaryo, namatay, at nabuhay na maguli, and finally, babalik. Siya magbabalik. Kompleto yun. Dapat alam din ng ating babahaginan yon. Kung sino siya, kung anong kanyang ginawa, at kasama rin yung kanyang muling pagparito. Of course, it comes from His power, kapangyarihan sa kaluwalhatian. Okay, this morning we will continue. Point number 2. Okay, so number 1 is dadakilain ng Diyos. Ngayon po, sa ikalawang bahagi, sa pagpapahayag po ng kaligtasan ng mabuting balita, dapat po nating mapaalalahanan sila sa kanilang mga pagkakasala. At higit sa lahat, mabigay natin itong babala na malapit na ang paghuhukom. Basahin po natin ng Hebreo, Kabanata 10, talatang 23 at hanggang talatang 27. Hebrews chapter 10, verse 23 to 27. Matatag nating panghawakan ng pag-asa na ating pinapahayag. Yamang siya ay nangako at siya'y tapat. At isipin natin kung paano natin himukin ang isa't isa sa pag-ibig at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating babayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Sa halip ay palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na habang nakikita ninyo na papalapit na ang araw.
Verse 26, sapagkat kung sinasadya nating nagkakasala, matapos nating lubos malaman ang katotohanan, wala nang maari pang ialay para sa kasalanan. Sa halip, ang natitira na lamang ay ang paghihintay sa isang kilabot na paghuhukom. Naglalagablab na apoy, tutupok sa mga kaaway. Narinig niyo yung talata? Nakakakilabot at nakakagimbal. Kung yung iba natatakot sa World War, mas dapat dito tayo natatakot. Kasi yung gera, pwedeng kontrolin niyang Diyos. Kung ayaw niya magkagera, hindi magkakaroon ng gera. Pero yung iba, takot na takot. At kabadong-kabado, magkakagera na, papaano na itong negosyo ko, papaano itong... Minsan iniisip ko rin, parang insight, sariling opinion ko lang to, no? Yung tinatakot na, yung ginagamit na parang conspiracy theory ngayon, yung nuclear weapon o nuclear war. Pag iniisip ko yan, bakit hindi natutuloy? Kasi buwis buhay yan eh. Sa oras na ang China nagpakawala ng mga nuclear weapons, siyempre gaganti yung ibang bansa. O di ba, di unahan lang yan. E di parang sinira mo yung bayan mo, yung bansa mo, pagka ikaw ay lumaban sa tinatawag nating nuclear weapon. Pero ang mundo ngayon, ang daigdig, diyan sila kinakabahan. Dapat kabahan ng daigdig dito sa talatang ito. Dahil Diyos, yung may-ari ng daigdig, ang pupuksa. At kapag ikaw ay nakasama doon sa pinuksa ng Diyos, panghabang panahon, andun ka sa apoy. Paalala lang din po yan. So marahil po ay pinupunuan nito ni Apostol Pedro kasi meron siyang ginawa before, bago siya naging matapang, naging duwag din siya. Minsan niyang itinanggi ang ating Panginoong Hesus noon. Di ba tinatanong siya, kasama ka ba niyan? Anong sagot niya? Hindi lang isang beses. 3 beses pa, inulit niya. So siguro ito sa pagkakataong ito, sa kasalukuyang ito, dahil nagkaroon na siya ng pagbabago, nagsisi na siya eh. Nagkaroon na siya ng tinatawag na diplomasya sa kanyang mga tagapakinig ng panahon na yon. Lalo na patungkol sa kakilakilabot, nakahantungan ng mga makasalanan dahil sa ginawa nilang pagpapako sa ating Panginoong Hesus. Sa verse 13 ng ating talata, 3:13, o Kabanatang 3, talatang 13, niluwalhati ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at ng Diyos ng mga ninuno ang kanyang lingkod na si Jesus, na inyong isinakdal at itinaktwil sa harapan ni Pilato. Gayong si Pilato ay nagpasya na palayain siya. Di ba naghugas kamay si Pilato ng mga panahon na yon? Pero yung mga tao gustong-gustong ipako ang Panginoon doon sa krus. Ito yung mga tao nung una, husana sila ng husana, sinasalubang ang Panginoon, pero nung nahuli na siya at lilitisin na, ang sigaw nila, ang pakawalan ay yung isa, si Barabas, at hindi ang Panginoon. So meron ditong salitang ginamit po sa talatang 13, yung itinakwil o ipinagkait. Ang kahulugan nito ay tumanggi, pagtanggi talaga. Inulit niya ang salitang ito, maski dun sa susunod na talata, kung saan meron isang salita na dinagdag siya. Ikaw, sabing ganoon, ang diin ng kanyang emphasis dito. Basahin nga natin uli. Verse 14 hanggang verse 15. O ituloy ko lang, binasa ko yung 13. O, sabi doon, itinakwil nyo ang banal na matuwid at hiniling na palayain para sa inyo ang isang mamamatay tao. And then verse 15, pinatay nyo ang may akda ng buhay, panibagong title ng Panginoon. Ngunit ibinangon siya ng Diyos mula sa mga kamatayan at kami ay mga saksi sa bagay na ito. Mapapansin po natin, parang tuwiran yung pagpapakita dito ni Apostol Pedro kung paano yung mga tao noon na nakikinig sa kanya ngayon ay naging laban sa Diyos mismo. Ang lakas ng sigaw nila noong mga panahon na yun. Kung napapanood niyo yung pelikula, although cinematic yung dating nun, pero nakikita ko rin kahit nasa pelikula na halos lahat ng mga tao noon ay pinagkait nila. Tinakwil nila ang Panginoong Hesus. At kasunod nito ay pinakita rin ni Apostol Pedro yung mga kahangalan ng mga tao dahilan sa kanilang paghihimagsik laban sa ating Panginoon.
Nakakapagtaka, no? Ang mga taong ito nagbabanggit ng Diyos, naniniwala sila sa pagsamba, pero silang sinasamba. Pero bakit rebelde sila sa totoong Diyos? Hindi nila ito tinatanggap. Anong sagot ng Panginoon sa mga ganitong uri ng tao? Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Daan yan. Kung hindi, ulitin ko kung hindi, yaon lamang mga nagsasagawa ng kagustuhan o kalooban ng aking Ama nasa langit. Marami magsasabi sa akin sa araw na iyon, ito na yung binabanggit ng Panginoon. Noon pa niya ito sinabi, pero dumating na nga. Panginoon, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan ay nagpapahayag kami ng mga propesiya? Nakakapagpalayas kami ng mga demonyo? At sa iyong pangalan din ay gumagawa kami ng maraming himala. So, yun ang claim nila, no? Naniniwala kami sa Diyos, nagpapalayas kami ng demonyo, etc., etc. But then, galing sa bibig ng Panginoon, ano ang naging tugon ng Panginoon sa kanila? Galing to sa Panginoong Hesus. Sasabihin ko naman sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Claiming na alam nila ang Diyos, believing na meron silang mga himala, pero hindi pala sila kilala ng Diyos. Particularly, ito yung mga reliyosong tao noon nakausap ng Panginoon, na inggit sa Kanya at galit na galit sa Kanya. Maski naman sa panahon ngayon sabi nung commercial ng Globe, di ko alam kung naalala nyo, religion separates people, pinaghihiwalay yung mga tao. Totoo naman yun. Now, alam po natin na kahit anong uri ng pagtatangka ang kanilang gawin, itong mga taong ito, maski sa panahon natin, pagtatangka para sa Panginoon, kailanman, mga kapatid, walang magtatagumpay. Kahit na anong gawin yung kasamaan, laban sa Panginoon, hindi kayo magtatagumpay. Dahil ang Panginoon mismo, take note, siya ang may akda ng buhay. Di ba? Ilang beses na siyang pinagplanuhan ng mga Saduceo, Pariseo, na siya ipatumba pag binabasa natin yung kwento. Di po ba? Nagtagumpay ba sila? Hindi sila nagtagumpay. What happened? Lalong dumami ang mananampalataya. Nagpatuloy ang pagkalat ng Kristyanismo. And it will dadami pa. Kasi yun ang pangako ng Diyos. Ano yung sinabi niya? Gawin niyong alagad lahat ng bansa. Ako naniniwala doon, lahat ng bansa, darating yung panahon, magiging alagad ng Diyos. Make disciples, sabi niya. As akin na authority, sabi niya, all authority on heaven and on earth was given to me, go! Kasi yung iba hindi nag-go-go. Hindi ko alam. Iba yung pinagkakabalan ngayon ng mga leaders Nagiging negosyo Yun yung nakakalungkot doon. Tapos, nagpapagalingan pa sila. Parang, kumbaga sa music, hindi ko alam kung alam niyo yung word na overplay. Alam niyo ba yung salitang overplay? Yung simple lang sana yung chord nung tugtog, ang gagawin nila, yung overplay nila, dadagdagan nila ng maraming mga paarte. Ang natataas doon yung sarili nila. Yan yung napapansin nyo sa mga praise and worship ngayon. Overplay. Hindi talaga para sa Diyos ang ginagawa. Kasi kung para sa Diyos yun, sama-sama sila dapat doon sa tono na dadalhin nila pataas sa Panginoon. Hindi nagkakanya-kanya sila ng kagalingan ino-overplay nila yung tugtugan nila. Pero tumatawag sila sa Diyos at naniniwala sa Diyos. Now, definitely, going back to my point, mananatili ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi nyo yan mababago, hindi nyo yan mapapahinto. Para ito kasing punching bag lang na merong buhangin. Alam mo yun, punching bag yung sa boxing. Meron ba nito kila Ray Birch? So, meron ganon sa mga gym. Pwede mo siyang ibagsak kung malakas yung suntok mo. Pero, pag bumagsak yun, tatanggalin lang yung tali. Kung naputol, ibabalik doon. Punching bag pa rin siya. Eventually, pag napagod ka, o kaya humina ang potassium mo, ikaw ang itutumba nito. Hindi mo kayang ibagsak ang Panginoon.
Ganyan din si Apostol Pedro, very firm yung kanyang pagsasabi. Diniinan niya, kayo yung mga marumi, makasalanan kayo, magbalik kayo sa Diyos, kailangan niyo manimbalik sa Panginoon. Nakakalungkot ngayon, hindi ginagaya si Apostol Pedro. Maraming pong mga ngaral ngayon, nagsisikap sila na ayaw nilang pag-usapan ang bagay tungkol sa kasalanan at pagkakasala. Manood kayo sa television, hindi nila nagbabanggit yan ng tungkol sa kasalanan, kahit na sinishare niyo yung mga naririnig niyo. They don't insist on sin as topic. Ang binibigay nilang mga mensahe, mga bagay na ayaw nilang masaktan ang mga tao. Pagpapahalaga sa sarili, yung tinatawag yung self-esteem. Kasi nga naman, baka marinig nila na nagkakasala sila. Pag narinig ng tao kasi na nagkakasala sila, anong idudulot nito? Kawalan ng pag-asa. So, anong gagawin ng mga pastor at mga leader ngayon ng religion? Ang binibigay nila sa mga taong umaattend sa kanila ay yung mga pangkiliti, kinikiliti sila. Sasabihan sila na kayo'y mahal ng Panginoon. At dahil kayo'y mahal ng Panginoon, hihikayatin nila kuno na lumapit at tanggapin ang Panginoong Yesus. Pero, para sila maabot? No. Para maabot yung pangangailangan ng mga sari-sariling mga tao. Siguro napapansin nyo dito sa atin sa Lifefield, hindi natin inaalis ang topic tungkol sa kasalanan. From the very beginning tayo nag-start, and we need to give respect din si Pastor Vince, laging yan ang binabanggit niya. Brother Ray, lahat tayo nagtuturo dito. Hindi natin inaalis yung katotohanan na tayo marami, makasalanan, at kailangan nating maipakita yung pagsasabing ito sapagkat kung aalisin natin yung pagsasabi na tayo makasalanan, darating ang panahon, baka hindi natin kailanganin ng tagapagligtas. Dahil hindi natin pinag-uusapan ito eh. Mas mabuti matalim sa isip natin. Makasalanan tayo, madumi tayo, wala tayong magagawa, hindi natin maliligtas ang sarili natin. Nangangailangan tayo ng isang tagapagligtas na perpekto na maglilinis ng ating mga kasalanan. Iba't ang ating Panginoon ay hindi namatay sa krus para sa mabubuting tao. Para saan yun? Para sa mga masama at makasalanan. Hindi siya namatay para maging maganda ang pakiramdam natin, para maging matagumpay tayo sa buhay. No, it doesn't count. Bagkos ang Panginoon siya'y namatay para sa atin, para sa mga Hudyo, sa lahat ng tao, dahil tayo, ay makasalanan. At dahil tayo makasalanan, tayo'y nasa ilalim ng poot ng Diyos. Yan ang nakaabang sa atin. Papunta na tayo doon. Because of grace, sinasalo tayo. Dahil sa biyaya ng Diyos, nawawala yung poot, nawawala yung galit. Kaya dapat yan ang nakikita natin. Kaya Ephesians 2:8, sa biyaya, yan ang unang-unang binanggit na salita. Kayo'y naligtas. Kung walang tagapagligtas, patay. Sabi nung iba, paktaylo. Patay ang ating pisikal at spiritual o ikalawang kamatayan. Ibig sabihin nun, walang hanggang pagkahiwalay sa ating Diyos, ang ating magiging tahanan, lawa ng apoy. Now, bakit po? Dahil hindi nila pinakinggan, o kaya hindi nila sinunod yung binabanggit dun sa verse 23 na propeta ng Diyos. Basahin ko po, verse 23, ang sino mang hindi makinig sa propetang iyon ay ititiwalag sa bayan ng Diyos at pupuksain. Si Spurgeon, meron siyang term dito sa verse 23. Sabi niya, bawat kasalanan sa diwa nito ay pagpatay sa Diyos. Ano ibig niya sabihin? Sa verse 19 kasi sabi po, kaya nga magsisi na kayo at magbalik loob sa Diyos upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ang ibig pong sabihin dito ni Spurgeon, kung nabubuhay tayo sa kasalanan o para sa kasalanan, instead na nabubuhay tayo para sa Panginoong Jesus, ibig sabihin, mas pinipili natin yung mamamatay tao kaysa dun sa nagbibigay ng buhay. Mas pinipili natin yung pagnanasa, mas pinipili natin yung kasalanan sa halip na ang Panginoon. So what will happen? Ang mga tao mauwi dun sa pagpili sa mga alak, droga, pagnanasa,
kasakiman, o iba pang uri ng kasalanan. Ngunit alam niyo ba na alinman sa mga kasalanang ito, saan ito hahantong mga kapatid? Saan hahantong ang kasalanan? Sa walang hanggang paghuhukom. Sa madaling salita, tama si Spurgeon, ang kasalanan ay isang mamamatay tao. For the wages of sin is death. Siya ang papatay sa iyo, yung kasalanan. Both physical and the same time, spiritual. Totally separated from God. Kalawang kamatayan. Now, para po sa mga tagapakinig ni Apostol Pedro, kasi 2,000 yung nagbago yung puso, tumanggap sa Panginoon dahil sa sinabing ito ni Apostol Pedro. Mayroong iba't ibang antas pagdating dun sa kamatayan ng Panginoon. At bilang apostol, nag-aalok si Apostol Pedro ng pag-asa sa sinumang magkakaroon ng tamang tugon base dun sa pangyayari na bagamat may mga ilang pinunong Hudyo, mga relihiyoso, mga nakagawa ng mga kasalanang hindi mapapatawad. Yung mga religious leader noon. Ano ba yung mga kasalanan nilang hindi mapapatawad? Kasi kahit namatay ang Panginoon, meron pa rin kasalanang hindi mapapatawad. Mga kasalanang may kaugnayan daw, sabi nila. Subalit, ang totoo, kasalanang ito, nakaugnay talaga ay ang dyablo. Kasi kilala nila ang batas. Bukang bibig nga nila yung utos ni Moses. Pero bakit hindi nila sinusunod si Jesus? So yung kasalanang hindi mapapatawad, tandaan niyo po ito yung kasalanang pagtanggi, pagtalikod, hindi pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Pagyurak. Hindi kita kailangan, Lord, maliligtas ko yung sarili ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kakalungkod doon sa Bible study niyo, merong isang nanay pala na may anak na hindi naniniwala sa Diyos. Kailangan matutukan yun. Hindi taga-kainta. Baka mamaya nag-iisip, sino ba yun? Hindi siya taga-kainta. Kaya't kung hindi nila diringgin ang tungkol sa kaligtasan ng ating Panginoon, haharapin nila ang kakilakilabot na paghatol. Basahin natin ulit. Verse 23, ang sino mang hindi makikinig sa propetang iyon, yung propetang tinutukoy ito ang Panginoong Jesus, ititiwalag sa bayan ng Diyos at pupuksain. So sa muli po, para maipahayag ang pinakamagandang prinsipyo ng Ebanghelyo, kailangan dakilain ng Panginoon, papaano dapat nating tanggalin yung pagluwalhati sa ating sarili. Instead, ang Lord ang papagbigyan natin ng kaluwalhatian. Pangalawa, sasabihan natin sa kanila kung sino ang Panginoon at ano yung kanyang mga ginawa. And then, ngayon, tinapos natin yung pagpapaalala at pagsasabi sa kanila ng babala sa nalalapit na paghukom. Dapat binabanggit niyo yan, kapatid. Maaga pa, may panahon pa para pagsisihan mo ang iyong kasalanan sapagkat darating ang time na lahat ng mga tao na magkasala at hindi kumilala sa Panginoon ay huhukuman ng Panginoong Diyos. Maliwanag naman yan. Hebrews, tandaan nyo, Hebrews 9, verse 27. Mabuti alam ng iba. It is appointed for a man to die once, after that, judgment. At wala nang lagay yun, no? Hindi na pwedeng ilagay katulad ng ginagawa ng iba na merong lagay na pinapagdasal nila yung kaluluwa. Walang ganon sa Bible. What said is done. Pag sinabi niyang pagkatampanay mo, judge ka na, appointed na yung oras na yan para ikaw ay hatulan ng Panginoon. So habang buhay pa tayo, this is our opportunity na mag-isip, magdesisyon, kumilala sa Panginoon, magsisi, magbalik loob sa Diyos, at maglingkod. Now, pagkatapos po ng akusasyon ni Apostol Pedro sa kanyang mga tagapakinig, ano ba ang inaasahan niyong babanggitin ni Apostol Pedro nung sinabi niya itong mga bagay na ito? Siguro pagkatapos niya magsalita, sabi ng iba, bahala kayo sa buhay niyo, masusunod kayong lahat sa impyerno. Pagkatapos umalis na siya, ganun ba nangyari? Of course, hindi siya ganun. Sa verse 21, sabi doon, siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang dumating ang panahong likhaing panibago ang lahat ng mga bagay na sinasabi ng Diyos
mula pa nung una sa pamamagitan ng pagpahayag ng kanyang mga banal na propeta. Ang tinutukoy kasi rito ng Apostol Pedro ay pagbabalik ng ating Panginoong Diyos na magkakaroon ng malaking pagbabagong buhay sa lahat ng mga nagsisi at nagbalik sa loob. Nagbalik loob sa ating Panginoon. Sinabi rin ni Apostol Pedro sa kanila na ipinadala ng Diyos yung kanyang lingkod, ang Panginoong Hesus, lingkod ng Panginoon, what will happen? Upang pagpalain ang lahat, okay? Ito'y kung tayo tatalikod sa ating mga masasamang lakad. Gusto niyo ng pagpapala, talikuran niyo ang lahat ng masamang lakad. Ayaw niyo ng pagpapala, mamuhay kayo sa tinatawag nating masasamang lakad. Ganun lang naman ang utos ng Panginoong Diyos. Kung ang Diyos ay napakabuti na nag-alok ng kapatawaran at mga pagpapala, kung gayon, mga kapatid, tiyak po na nag-aalok din siya ng biyaya sa bawat makasalanang magsisisi. Ang Apostol Pablo, bilang siya yung chief sinners na tinatawag, bilang pinuno ng mga makasalanan, nakatagpo rin siya ng tinatawag nating grace o awa ng Diyos. Bakit? Upang maipakita ng Panginoon yung kanyang sakdal na pagtitiis bilang isang halimbawa para sa ating mga mananampalataya sa Kanya. At ito'y tungkol sa buhay na walang hanggan. Basahin natin ang 1 Timothy chapter 1 verse 15. Hanggang 16 itutuloy ko. Mapagkakatiwalaan ng salitang ito at nararapat tanggapin ng lahat. Dumating si Kristo Jesus sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat, sabi ni Apostol Pablo. Ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit niya ako kinahabagan upang sa pamamagitan ko na pinakamasama ay maipakita si Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa bawat sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag ng talata. Claim ni Paul, ni Apostle Paul, chief sinner siya, pero because of his paglapit sa Diyos, nakita niya yung awa ng Diyos, yung habag ng Diyos, biyaya ng Diyos. Maliwanag yung talata. Pinadala ang lingkod ng Diyos, ang Panginoong Hesus, lingkod ng Panginoon. For the cause of what? Blessing us. Pagpalain tayo. Pagpapalain tayo. Nasa atin ba yung pagpapala, pwede natin siyang makuha kung tayo itatalikod sa lahat ng mga paraang masasama, mga kapatid. Number 3, napakasimple lang ng paliwanag doon. Ano ba yung pagsisisi na binabanggit? Ulitin ko po. Ang pagsisisi, pagbago ng isip na nagre-resulta sa iyong buong buhay bilang isang tao ng pagbabago. Kasi po, nangangahulugan ito na ang bawat isa sa atin dapat tama yung pagbaling nating mula sa Diyos o papunta sa Diyos galing sa pagiging makasalanan. Ano po ibig sabihin? Gaano man kalubha ang iyong kasalanan, kapatid, kung ikaw ay magsisisi, maranasan mo ng maaga yung tinatawag nating mga panahon ng pagiging bago. Sa English kasi maganda time of refreshing. Yan nasabi doon sa talata. Dahil kapag ikaw ay nagbago, nagbalik loob sa Diyos, o nagpabago sa Panginoon, papawiin ng Panginoon yung kasalanan at ikaw ay pagpapalain. Although daily hanggang ngayon, patuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Pero salamat sa Panginoon, He offers us another forms of grace which is forgiveness, kapatawaran. Pwede tayong makapanumbalik sa Diyos para makapaglingkod. Yung 1 John 1:9, alam niyo yan. Clarification lang, hindi siya license to sin. Kasi iba sinasabi, patatawarin naman ng Diyos pwede kong gawin ulit ito. It's not a license to sin. It is a license for serving. Naintindihan niyo po? Amen ba? So maliwanag yan. Papawiin ng Diyos ang lahat ng mga nagiging habit natin at dusa
at papalitan niya ng tinatawag nating pagpapala. Kung, meron kung, tayo ay papaling o babaling o lilipat sa kalooban ng Diyos sa atin. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Tayo maligtas, tayo lumago, tayo'y sumunod. Mga kapatid, isinulat po ni Apostol Pablo ang mga katagang ito. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at gayoy pinatawad ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, ganun kadakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin ng ating Panginoong Diyos. At sa tuwing magkakaroon tayo ngayon, listen to this, ng pagkakataon na makipag-usap sa isang tao tungkol sa kaligtasan, bigyan ka ng pagkakataon na ikaw ay magpaliwanag. Sikapin natin ang mga bagay nito. Unang-una, dadakilain natin ang ating Panginoon, giving glory to God. Lord, thank you, binigyan mo ako ng chance makausap ang taong ito. Salamat po. At huwag din natin kakalimutan ipaalam kung sino ang Panginoon. May likha, makapangyarihan, banal, walang imposible. Lahat dapat babanggitin mo yun sa Panginoon kung sino siya. At higit sa lahat, huwag nating kakalimutan i-mention na ipinanganak ang Panginoon, na buhay kasama natin, namatay, nabuhay na maguli, at meron siyang pangako na babalik. Yan yung kanyang mga ginawa, naka-highlights. Although meron mga, sabi sa aklat ni John, yung last verse at saka yung last chapter, para madaling tandaan. Maraming ginawa ang Panginoon, kung isusulat, hindi kakasya sa libro. To highlight, Christ was born, nailed at the cross, resurrected, and then merong second coming, pagbalik ng Panginoon. So, wag po tayong mag-atubili na mahiya, mag-alinlangan, pagbigay natin kagad sa kanila yung babalang darating panahon, huhukuman ng tao. Lahat ng mga ginawa natin, kahit na tayong mga mananampalataya, meron ding paghuhukom sa atin. Pero for the sake of giving reward, hindi katulad sa hindi mananampalataya, iba ang kanilang matatanggap. Kailangan nating mapagtanto, kailangan nilang mapagtanto ng iyong kausap, kailangan mapagtanto ng miyembro ng pamilya natin na dapat maisip natin, mga kapatid, na kailangan natin ng isang tagapagligtas dahil sa ating mga kasalanan at pagkakamali. At huwag tayong magkukulang sa pagbabahagi rin, pag-aalay ng biyaya o kapatawaran ng Diyos. Sa lahat ng kausap nyo, sabihin nyo magsisi siya, magbalik loob siya sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig at tatawarin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Magsisi at magbalik loob. Sana po ay napagpala tayo ng talatang pinag-usapan natin ng 2 linggo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, dalangin ko na kayo ang dakilang Diyos na tunay na nagbibigay ng tugon sa bawat pagsubok, tugon sa bawat kinakaharap namin, Panginoon. At patuloy po namin nilalapit na itong pagkakataong ito na aming pinag-aaralan to. Alam ko po na gagamitin mo po ang bawat isa sa amin. Hindi man ngayon, bukas, naniniwala ako na magkakaroon ng pagkakataon dahil inaalam namin ang mga bagay na ito. At sa sandaling dumating yun, Panginoon, nais namin ikaw ang maging dakila, ikaw ang aming maitaas sa bawat mga taong aming kausapin, nawa ikaw ang makita, o Panginoon Diyos. Masabi namin ang tama sa kanila ang iyong layunin, maibahagi namin ang kahalagahan ng iyong ebanghelyo ng mabuting balita. Maging tama rin ang tuwasto ang kanilang pagsisisi at paglapit sa iyo. Maging makabuluhan yung bawat
salita na aming ibabahagi sa kanila patungkol sa iyong mga ginawa sa aming buhay, O Diyos. At higit sa lahat, dalangin ko na maging kasama rin siya, maging bahagi rin siya ng pamilya ng mananampalataya, makasama namin sa paglilingkod. Naniniwala kami, Panginoon, lahat ay posible po sa iyo. Gamitin niyo kaming daanan ng pagpapala, ng instrumento, upang aming mahikayat ang bawat tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, O Diyos. Maging ito man ay sa paaralan, sa opisina, sa aming tahanan, mga kamag-anak namin, kapitbahay, kaaway. Dalangin ko na maabot namin sila, O Diyos, sapagkat alam namin na ang iyong pag-ibig ay dakila, ang iyong salita ay banal, at lahat ay makakapangyari ayon sa iyong kalooban. Kalooban mo na ang lahat ng tao ay maligtas. Kinakapitan namin, Panginoon, ang mensahe mong yan. Kinakapitan namin ang pangako mo na ang iyong salita, O Diyos, ay hindi babalik ng walang kabuluhan sa bawat pagtatanim na gagawin namin. Maraming salamat po. Ngayong umaga, ang aking hiling ay papuri, pagdakila sa mensaheng aming narinig. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.